Hi everyone! Blessed Tuesday po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? I hope nasa mabuti kayong kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. So eto nga ngayon, hindi pa rin tapos yung issue tungkol kay Nadia Montenegro. Kasi sa huling video, sinasabi ko nga na nag-resign na siya bilang Political Affairs Officer ng opisina ni Senator Robin Hood Padilla. Pero after nito, kahit pa nag-resign siya, still itinanggi pa rin niya na gumagamit siya nung ipinagbabawal na damo o yung tinatawag na marijuana. And wala naman tayong karapatan na husgahan agad siya, not unless meron talagang malinaw na ebidensya na magsasabi na talagang ang user siya nitong marijuana. Pero so far, dahil wala namang drug test na voluntarily na ginawa niya, so kung iisipin natin, puro suspetsa pa rin ang tungkol sa paggamit niya ng marijuana. And based nga dun sa kanyang explanation, dinepensahan niya yung sarili niya, natural syempre, pero ang ibig kong sabihin dito, based dun sa kanyang resignation letter, sinasabi niya doon na imposible na siya yung talagang naging dahilan kaya nagkaroon ng amoy marijuana doon sa toilet ng pambabae dahil nga sinasabi nga niya sa PWD comfort room siya umihi, gumamit nung araw na yon. But anyway, I have no idea pa rin kung anong move ang gagawin ng Senado tungkol dito, kung ipapatawag pa rin ba nila si Nadia Montenegro para magpaliwanag tungkol dito kahit na-resign na siya, or kung hindi na, kumbaga i-dismiss na lang yung napabalitang amoy marijuana sa toilet ng pambabae. May clamor din ngayon sa Senado na kung pwede lahat ng mga nagtatrabaho doon ay magpa-drug test. Pero sabi ko nga sa nauna kong video, pero so far, yung opisina pa lang ni Mig Zubiri ang nag-volunteer na magpa-drug test sila, yung buong opisina niya. So I hope sana susunod na lahat ng mga opisina ng mga senador, kasama yung mga staff and personnel nila, na sundan itong yapak ni Mig Zubiri. Para nang sa ganun, maging malinis naman yung tingin natin sa Senado. Dahil sila yung gumagawa ng mga batas, lalong-lalo na tungkol dito sa mga illegal na droga, mga ipinagbabawal na droga. Tapos sila yung lalabag sa kanilang ginagawang batas. So hindi maganda tingnan yung ganun, lalo na napakataas ng tingin natin sa ating Senado. But anyway, hindi pa rin nga tapos yung issue ni Nadia Montenegro dahil nga sa kanyang resignation letter, nakalagay doon na nagre-resign siya bilang Political Affairs Officer, grade 24 sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla. Siyempre, alam natin ang mga netizens talagang hindi makakaligtas sa mga mata nila itong mga ganitong detalye. At nalaman nga na ang sahod ng isang Political Affairs Officer, Step 1, nasa 98,000 plus monthly. And then Step 2, aakyat ito ng 99,000 plus. And then Step 3, aabot na ito ng 101,000 plus pesos. So ngayon, ang pinagtataka naman ng mga netizens ay kung paano nag-qualify si Nadia Montenegro para gawing Political Affairs Officer ng opisina ni Robin Hood Padilla. Kasi nga kahit ako, ang huli kong nalaman tungkol dito kay Nadia Montenegro ay nag-training siya at nag-graduate sa Basic Citizen Military Training. So kumbaga parang wala itong koneksyon sa pagiging Political Affairs Officer niya. And binasa-basa ko rin sa Google kung ano talaga yung Political Affairs Officer, mga qualifications. Karamihan daw nito ay yung may mga masteral degrees or postgraduate na degree sa Political Affairs. So which I think wala naman din yung si Nadia Montenegro. And also, ang trabaho ng isang Political Affairs Officer, hindi rin basta-basta. Kumbaga, sila yung nag-a-analyze ng political situation ng bansa. Tapos, ina-advise nila ito sa kanilang boss, sa lagay na ito kay Senator Robin Hood Padilla. So, apart from this, usually, itong mga Political Affairs Officer, nag-work ito together with the NGO, karamihan sa kanila. So dahil dito nila nalalaman din karamihan yung mga political trends na sinasabi kung ano yung political situation ng ating bansa, political affairs, etc. Tapos sila yung mag-update or mag-advise kahit papano kung ano yung magiging pwedeng solusyon ng opisina ng pinagtatrabahuhan nila, katulad nito kay Senator Robin Hood Padilla. And ang isa rin sa pinaka-qualification ng isang magaling na political affairs officer ay dapat meron siyang analytical, magaling siya sa communication and negotiation skills. So I don't think qualified si Nadia. Akin lang din na idea ito kung ito yung mga hinahanap para maging political affairs officer ka. So dito nagkakaroon tuloy lalo ng duda ang mga netizens kung bakit o kung paano nakuha ni Nadia Montenegro itong posisyon na ito. Kasi sabi nga ng ibang netizens, kawawa naman daw
yung mga nilagpasan niya na mga nauna pa nagtatrabaho sa opisina ni Senator Robin Padilla at mas malaki pa yung kinikita niya sa sahod. So ito yung mga hindi nakaligtas sa anong tawag to, sa mga meticulosong mga netizens natin. Pero may point din naman yung mga netizens natin. Kasi ano nga ba ang qualifications talaga ni Nadia para magkaroon siya ng posisyon na Political Affairs Officer, grade 24 pa. So kumbaga ang laking sahod nun, na mas malaki pa kaysa dun siguro sa sinasabi natin secretary ng opisina ni Senator Robin Hood Padilla, na kung titingnan natin baka mas matagal pa ito sa pagsaserbisyo kay Senator Robin Hood Padilla kaysa kay Nadia. So ito yung hindi natin matatanggal na pagdududa na kung minsan dahil sa isang pangyayari nabubuking tuloy yung iba pang mga hindi magagandang pamamalakad sa isang opisina na alam natin ang sahod ng karamihan sa mga ito ay galing sa kaba ng bayan, kumbaga sa tax ng mga tao. So may karapatan din yung mga netizens na mag-question ito, not unless kung yung pasahod kay Nadia Montenegro ay nanggagaling mismo sa bulsa ni Senator Robin Hood Padilla. But I don't think so. Kumbaga may allocation yata ang bawat opisina ng senador sa Senado para sa kanilang mga personnel at staff. Not unless siguro yung mga personal bodyguards nila, sila nagpapasahod noon. Pero anything that has something to do with the office nila doon sa Senado, I think na may budget ito na galing sa tax ng bayan. So, well, anyway, tapos na rin. Pero ang mahalaga dito na bisto kahit paano, hindi ko naman sinasabing nagkabukingan, pero gano'n na rin ngayon. Pero ang ibig ko sabihin, kahit paano, magiging aware lalo yung mga senador natin lalo na nasa Senado, na kung meron man silang ginagawang mga kalokohan or may mga favoritism or nepotism sila dyan or may mga pinapasahod silang mga tao na hindi naman kasama sa mga plantilla nila, mag-ingat na rin sila dahil sabi nga nila, walang lihim na hindi sumisingaw. And this is all for now mga kaibigan. Enjoy your Tuesday. Have a nice day everyone and God bless.